na-attract na ako nung nagkaroon na ako ng interest dahil doon sa yung pati sila Noah, si Abraham, si Moses, si Jesus nasa Islam pala sila. Realize na sabi ko may mali ako doon sa pananampalataya ko na. Nakarinig ako ng kakaiba na hindi ko naririnig sa Pilipinas. Isyada na ako doon kay Sheikh Ahmadinejad eh. Ano ang pagkakaiba ng buhay mo noon na hindi ka pa Muslim at nung Muslim ka? So ngayon, yung ako yung nag-Muslim, parang ako yung nahiya sa sarili ko pag nakikita ko na yung... Maraming salamat. Ang salamat din. Maraming salamat din sa nakapanayam ka na, nakapaya naman na kita. Alhamdulillah. Salamat. Assalamualaikum, Brother Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullah. Welcome, Brad, sa My Story Channel. Ito ay sa YouTube. Inshallah, ito yung pagkakataon na malaman ng madla ang kwento ng buhay mo na kinalaman sa Islam. Bago yon ay gusto kong magpakilala ka, Brad. Introduce yourself. Inshallah. Ako nga pala si Ernesto Yusuf Fabia Chunsim. Ako'y pinanganak sa Sampaloc, Manila. Nalipat kami rito sa Dasmariñas 1980. Pero 1975 nandito na ako. Pero pabalik-balik pa rin ako ng Quezon City doon sa aming tiniran ng kasalukuyan noon, nung bago kami mapunta rito. Nag-aaral pa lang ako, high school. Elementary, high school, nandun pa ako. Ngayon, nag-college din ako sa Quezon City, sa PMI. At hindi, hanggang sa ako'y isang naglalaro ng karate. Noong mga panahon na yon, hili ko yung sports na yan sa karate. Madalas ako na-imbitahan sa tournament, mga invitational. At yun naman hili ko talaga. Ang mahalagang part ng ating interview, bro, ay paano mo natuklasan ang Islam? Actually, ganito yan Nung ako'y napagawin ng bago akong maging Muslim, nag-apply muna ako ng dito sa may Makati. Nakita ko may mga nakapilang doon na hindi ko pangalan kung ano yung mga parang blockbuster na pelikula. Tinatanong ko sa gwardiya kung ano yung meron doon. Sabi niya, applyan daw ng abroad, Saudi Arabia. Tinanong ng gwardiya kung ano bang trabaho kung meron ako. Sabi ko, laundry. Dahil ako'y galing ng sanitary steam laundry. Sabi niya, meron dito. Ano bang trabaho sa laundry ang mo? Sabi ko, kahit na, may pressure. Sabi niya, tingnan may pressure doon. Sabi niya, mag-apply ka. Subukan mo. Sinubukan ko, apply ako. Tapos, ngayon, tatawagan na lang daw ako. Kaya, i-telex na lang daw ako. Pero nung kalaunan, pag-alis ko, tinawag uli ako. Nandun pala yung employer. Nakakausap ko yung employer, in-interview ko. Tinatanong ko kung anong alam ko sa pagka-plancha sa laundry, na pag marunong daw ako ng magplancha ng gown, ng suit, ng trouser. Sabi ko, lahat yan alam ko. Dahil sinubukan niya ako, dinala niya ako doon sa Arabo, sa check-in niya sa hotel, sa Ramada Hotel, dito sa may Pedro Hill. Nasa ngayon Manila Midtown Plaza. Doon ako niya tin-rate test. Tapos sabi niya, kuha ko ng passport ko, surrender ko sa agency, at saka magpa-medical na ako. Kailangan niya ako as soon as possible. Ngayon, makarating na ako yung Ramadan noon, makarating ako sa Jeddah. Pero bago mag-Jeddah, nagdaran muna kami, na-stranded kami ng 1 week. Saka nung ako'y nasa Jeddah, papunta na ng Jeddah, nakita ko na yung amo ko, nag-umpisa na ako kinabukasan ng trabaho. At saka napapansin, na every time na naririnig ko yung, sa akin, yung adhan. Tawag ng pagdarasal. Parang kasi mayat maya, naririnig ko, sabi ko, ano ba yung tumatawag niya? Bakit sigaw na sigaw? 5 beses isang araw. Tapos napapansin ko yung ibang mga tao, mga bata, may mga matatanda, minsan may nagsasala sa kalsada.
Tinitignan ko kasi pagka magsasala, pinasasara sa akin ng amo ko yung laundry namin eh. Staff operation. Staff operation. Oras ng dasal. Hanggang sa tinanong ko na yung amo ko kung ano ba yung naririnig kong yon, tsaka bakit parang maano sila, nagdarasal na ba sila ng ganun. Sabi niya, oo, yan ang ano ng Islam. Yan ang culture namin, sabi ng amo ko. Tsaka yung naririnig mo yung pagtawag ng pagdarasal yon. Hanggang sa may na-meet akong Sri Lanka. Kasi yung laundry namin, nasa commercial site sa baba ng building, tapos sa taas nakatira yung Sri Lanka. Yun siya, si Mr. Abdul Salam, nagtatrabaho siya sa Saudi British Bank, manager pala siya ron. At binigyan niya ako ng mga babasahin na tungkol sa Islam. Nagulat ako, Tagalog yung binigay sa akin na pamphlets. Tapos tinanong ko siya, saan kayo nakakawa ng mga ganito? Sabi niya, hindi, marami ako niyan. Basahin mo yan. Binabasa ko, na-attract na ako. Dahil kasi gawa ng si Jesus, si Islam, nakalagay doon, sino si Jesus sa Islam, ano ang Islam. Hanggang sa nakita ko na mas lalong nagkaroon na ako ng interest dahil doon sa pati sila Noah, si Abraham, si Moses, si Jesus, nasa Islam pala sila. Hindi ko una maintindihan. Bandang uli, nagtatanong na ako kung paano naging sila, si Jesus bakit naging Muslim, ganun. Hanggang sa dinadawaan na pala nila ako, yung palang tawag na dawa. Yung paano pinapaliwanag na sa akin ng Islam. Ngayon, tas may na-meet ko yung kaibigan matalik ni Mr. Abdul Salam. Ang pangalan niya si Ahmad Didat. Hindi ko kilala siya, pero popular pala yung pangalan yung pagkatao ni Sheikh Ahmad Didat. Tapos tinatanong din niya kung anong pagkakilala ko si Jesus. Sabi ko, anak ng Diyos. Pinaliwanag sa akin, hindi siya Diyos, hindi siya anak ng Diyos. Siya yung sangsugo ng Allah. Ayan, doon ko na-realize na sabi ko, may mali ako doon sa pananampalataya ko na. Sabi ko, parang nakarinig ako ng kakaiba na hindi ko naririnig sa Pilipinas. Pero parang madaling maunawaan na yun ang tama. Yun ang tama. So, in-enroll nila ako sa Islamic Education Center noong 1988. Doon, nag-umpisa ako doon ko malaman yung nasa level 1 ako, paano So, ibig sabihin, bago ka in-enroll, tinanggap mo na ang Islam? Tinanggap ko na Islam. Nagsyahada na ako doon sa mosque, sa malapit sa laundry namin. Kasama ko si Mr. Abdul Salam. At saka doon pa lang sa bahay. Anong year yun, bro? 1988 na mismo. That time, bihira pa ang nagmo-Muslim, ano? Oo, bihira pa. Doon pa lang sa bahay ni Mr. Abdul Salam, nagsyahada na ako doon kay Sheikh Ahmad Didat. Oo, doon pa lang. Tapos kinabukasan, punta muna kami ng muske. Doon, naanuli ako rin ng imam doon. Sinasyahada daw ako. Tapos pinag-enroll ako sa Islamic Education Center. Doon ko na nakilala na si Sheikh Ahmad Didat kasi yung pinanonood namin Betamax, yung debate nila ni Jimmy Swaggart. Si Ahmad Didat, sabi ko, kilala ko yan. Mukhaan ko yan eh. Yan yung na-meet ko nung na-meet mo yan, hindi mo ba alam si Sheikh Ahmad Didat, yan ang scholar ng Christian Bible, tapos ganun yan, popular yan sa debate sa mga pastor. Yun. Okay. Yun, hanggang sa, doon ko lang siya talaga nalaman na, kilala pala siya. Oo, na personal na na-meet ko. Yun ang nagdawa sa akin, kasama yung Sri Lanka. Yun, tapos kalaunan, na-meet ko na rin yung mga klase, mga kasama ko rin, na sila Muhammad Amin Rodriguez, si Brother Abdullah Celso, Abdullah Sales, yun, mga nasa level 1 pa lang ako, pero sila advanced na sa amin. Ganun pa man, maraming mga activities akong mga sa Saudi Arabia, hanggang nakapaglaro din ako ng karate sa tournament doon. Kasama ko yung mga brother Muslim ko, sila Abdullah Celso, si Master James Nietzsche. Na-meet ko, instructor ko ng 1977 yung sa NACA. National
1977, dito ka. Dito pa sa Manila. Dati ka nang hilig mo yung Oo. martial arts. Anong martial arts yun? Karate. Karate. Oo. Na-meet ko yan sila Master James. May instructor ko yan since before. Tsaka si Rod Paicana, Master Rod Paicana, yan. Sa pagpasok mo bro sa Islam, meron bang mga pagsubok na dumating sa iyong buhay sa pagiging Muslim? Ayun nga eh. Yung nabiro ako ng yan, sa barko na. Minsan kumakain ako. Pagkuha ko ng tubig, pagbalik ko sa lamesa, yung tray ko, merong ng pork. Nagulat ako. Sabi ko, bakit may pork dito? Ngayon, yung pork na yun, siyempre, yung pagkain, hindi ko naman pwedeng kainin yun. Ginawa ko, tinapon ko sa bin. Yung food bin. Kasi segregation yung number ko, yung mga basura dyan. Pagkain, nabubulok, sa hindi nabubulok. Tinapon ko na. Ngayon, hindi ko alam na may nagbibideo pala sa akin. Mga kababayan din natin, mga Pilipino. Tapos hindi ko alam na ipatatawag ako sa parcels office noon. Natawag ako, bakit meron daw sila ipakikita sa akin. Aminin ko kung ako daw o hindi. Ako daw yun o hindi. Pinakita naman sa akin. Sabi ko, ako nga yan, sir. Bakit? Hanggang sa nakarating na kami sa mataas na opisyal ng barko na yan. Panel yan. Andyan yung mga safety officer, security, cruise director, captain, staff captain, kung ano na nandun pang accommodation manager, mga matatasan. Ako nasa gitna. Tinatanong bakit ako nagtapon ng gano'n ng pagkain, which is libre naman daw sa akin yun. Nasa kontrata ko yun. Bakit ko raw tinapon yung pagkain na kung hindi ko gusto, ba't hindi yun ang kinuha ko? Bakit? Anong daw dahilan? No. Kaya kung bigyan mo kami ng best reason, na ma-impress mo kami sa katwiran mo, hindi ka na yung pauwiin. Parang masyadong mabigat na... Bigat talaga. Kasi, sa barko, yung gano'n. Oo, kasi parang... Sabi mo, nasa panel ka, nandun kapitan. Kasi, ang pangyayaring yun, meron kasing fleet regulation tsaka captain standing order ang barko. Ngayon, isa ako sa lumabag doon kasi una, yung pagkain, bakit ko nga naman tinapon? Ang akin naman doon, kaya ako tinapon, nagbigay ako ng magandang katwiran, pero bago ako nagsalita, nagdua muna ako. Hindi ko na lang pinarinig sa kanila. Sabi ko, Kala Rabbi Salis Adri, Waisir Amri, Wahlulok Datam Nisan. Panalangin ni Prophet Musa. Oo. Bakit na talagang nalalagay ka sa sitwasyon na... Yun ang natatandaan ko kasi nung nasa Saudi Arabia na pag-aaralan ko nung araw yung surah, ayat na yun. Ni Prophet Musa kasi kaya biglang pumasok na sa isip ko yun. Okay. So parang yun nga, ng panel, so ibig sabihin mabigat na kasalanan sa cruise ship. Dahil siguro mahal ang pagkain doon, tapos tinatapon nga naman. Kaya lang, bakit may video? Ibig sabihin, talagang tinatrap ka doon. Tinatrap ako para yun din ang nasa isip ko eh. So anong nangyari bro nung nagdoa ka? So anong... Nung naging katwiran ko ron, biglang lumabas sa sinabi ko na, Captain, the guy who shot the video at that time, why that shoot what kind of foods I take it in the food pan? Ano bang sabi ng kapitan doon, anong klase, ano bang pinagpagkain mo? Sabi ko, fish and yung steam rice sa gulay lang. Wala akong kinuha pork dahil hindi ako kumakain ng pork kasi Muslim ako, kaya tinapon ho yun. May nagbiro sa akin, someone is joking to me. Yung tao na yun, baka yun ang gumawa niyan.
Tapos nagkatingin na sila, yung mga nasa mga opisyal. Hindi nagsalita. Sabi niya, bukas patatawag ka uli namin ganitong oras. Alas 5 rin. Kinabukasan, tinignan ako sa ulit pangalan ko. Punta ako ng bridge. Public address, tinatawag. Doon sa opisina ni Captain sa bridge. Punta ako ron. Ando na naman sila, yung nasa gitna naman ako. Panel ulit. Ngayon, hindi na salita. Sabi niya, okay, sabi niya, naintindihan na namin yung sitwasyon. Ngayon ganito gawin natin, hindi ka na ipauwiin. Gawin na change yun. Ibig sabihin, kung napatunayan na nagsayang ka lang doon, talagang papauwi. Pauwi na ako talaga. Ready na. Ngayon, itong pangyayaring to, nakita nila, naunawaan nila na talagang wala akong kasalanan. Ngayon niya, sabi niya, from now on, don't eat there in the crew mess, you should be there in the officer mess. So hiwala yung mga kainan ng mga officers. Doon ka na dinala. Magkadikit lang yun. Iba yung... Pero iba. Ano iba. yun bro? Iba rin ang pagkain? Medyo maganda ang pagkain doon. Kasal dito. Doon ako kumain. Napansin din ako ng ibang official, ba't ako kumakain doon? You're not supposed to be eat here. So... You should be eat there the crew mess. You are only crew. Sabi niya, you are ranking file. Sabi ko, the captain said that I eat here. What? Really? Yes. And ngayon, tinindot niya yung intercom, loudspeaker. Loudspeaker. Sa lahat. Hindi, doon lang sa place na yun. Tsaka ang sabihin ko sino yung nag-intercom, tsaka yung kapitan. So pagsagot ng kapitan, madinig na lahat. Sabi niya, Captain, there is one guy here, from laundry, who eat here in the officer. He said that you give me permission to him. Permission granted. He's a Muslim. Ganon. Hindi na kami po. Di kain lang ako. Tuloy-tuloy. Alhamdulillah. Sabi ko yan. So, ginagawan ka ng masama, nalagay ka tuloy sa... Salamat na yan. So, yung talagang power nun doon. Doon ko napatunayan na talagang granted. Walang imposible sana. Napaganda pa ako. So, pag ang tao, hindi na At saka na-retain ako. Hindi ka napaalis. Hindi na ako napauwi. Natapos ko yung kontrata ko doon. So ganito bro, ano ang pagkakaiba ng buhay mo noon na hindi ka pa Muslim at nung mag-Muslim ka na? Yung hindi pa ako Muslim, talagang gaya ng nabanggit mo na ako'y talagang numero unong manginginom dyan sa amin. Tinagurian nga akong presidente ng Summa Cum Toma dyan. Summa Cum Toma. Oo. Kung sa university, Summa Cum Laude. Parang Summa Cum Laude. Nasa top. Oo. Ako talagang maabot ako ng 24 hours sa inuman noon. So ngayon, yung ako yung nag-Muslim, parang ako yung nahiya sa sarili ko pag nakikita ko na yung... Kasi nakikita ko yung sarili ko doon sa mga ganyan nag-inuman. Ngayon, iba na ako yung... Tsaka hindi ko na, ayoko na ng buhay ko noon dati. Tsaka halos napabayaan ko pamilya ko na noon eh. Nauubos ang sweldo ko sa kainom, walang natitira. Dumadami ang utang namin sa pagkain. Nahihirapan din ang asawa ko. Ano pa mga pagsubok mo na naranasan sa buhay sa pagiging Muslim dahil sa Islam? Dito sa lugar mo, sa Dasmariñas. Dito naman. Pag uwi mo, Muslim ka na siyempre. Dati kang tumador, sabi mo. Wala na. Nawala na. Nakikita na nila yung Tsaka maganda yung naging epekto. Dati kasi pangit ang imahe ko dyan. Ngayon, nirespeto ako. Pati mga bata, kaya master, gano'n, tinatawag ako. Tsaka madali sila pagka nagsasaway ako, sumusunod na kaagad. Kasi iba, kasi wala na silang nakikita sa akin Bisyo. Wala na. Hindi naman kasi ako talaga, at saka halos lahat ng mga kumpare ko na nakasama, wala na silang lahat. Nawawala na? Oo, ako, parang tingin ko, ako na lang yung buhay sa mga kumpare. Mga manginginom? Oo. So, ibig sabihin, mga bata pa silang nalagas? Oo, mga ganyan. May mga edad na rin iba, kalang wala na eh. Wala na. Tapos ako naman, sa akin naman, minsan may nakakakwentuhan ako dyan ng tungkol dyan sa yung mga nangyayari sa Middle East.
Kaya naano nila ako yung yung kinukumpronta ako sa ganyan. Sabi ko, hindi naman ganun ang Islam. Kung aaralin yung Islam talaga mapakaganda, huwag kayong tumingin sa tao, tignan niyo yung turo ng Islam. Sabi niya sa akin dito, papayo ko lang sa ano, ang kami kasi mga Muslim, pinaghahanda namin yung kamatayan. Kasi anytime, wala na tayo rito, baka bukas, mamaya, kung ikaw nasa Islam, gaya ng natatandaan ko, sinabi ng Propeta Muhammad SAW, na huwag mong hayaan na makamatay mo na hindi ka Muslim. Yung mga hindi nakakilala sa Allah, sila ay magiging kabilang sa talunan. Kaya yun na yung pumapasok sa isip ko. Kaya, tsaka pag laging sala, minsan pagka namimiss ko ang sala, para akong para akong nilalagnat. Para akong natatrangkaso. Kaya pilit ko talaga na babangon ako para talagang magsala lang. Alhamdulillah. Tsaka alhamdulillah at hindi pa naman ako, kahit na malayo yung bahay namin dito sa Iskag, pinipilit kong pumasya kahit walang pamasahe, nakarin na lang. Lalo pag Ramadan. So nilalakad mo mula doon sa... Pag wala pa pera, wala sa area. Pero yung bro mga bagay na ganyan, di wala kang pera, naglalakad. Hindi natin nakikita, baka nakakatulong sa atin yung paglalakad eh. Tama nga kasi... Siyempre, exercise. Exercise, bukod yun. Tsaka may baraka. Yung... may... kasi kasi kung abutin man ako ng kamatayan, papunta ako dyan sa masjid, alhamdulillah, inshallah. Pinagsikapan mo yun eh. Pinagsikapan ko. Yung kasi ibang, may mga kilala ako sa hapon o umaga, naglalakad talaga sila. Na wala namang pupuntahan, lalakad lang dahil kailangan ng kanilang katawan. So, sa'yo naman, gusto mong mag-ibada, maglalakad ka, so doble siya. Sa totoo lang, Brother Jamil, ang masasabi ko, ito sa akin, totoong kwento ko to. Minsan, kaling ako ng Ramadan, last 10 days na lang Ramadan, kaling ako ng duty sa pagbabarangay. Kaysa pag umuwi pa ako sa bahay, hindi ko na, mamimiss ko na yung alas 2 ng madaling araw, yung tahajjud. Kaya alas 12, ang off. Wala naman tayo pamasahe. Talagang lakad na yan. Nilalakad ko, binabagtas ko na yung conventional line niya, madiretso ng hanggang sa masjid. Dating doon, doon na, eksakto. Tatayo na yung imam doon. Alhamdulillah, sa pag naman, kahit mabagal ka na lang maglakad, sa uwi. Doon, pagdating doon, antok na ako. Nakikita ko na maraming pagsubok, mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Pero masaya. Masaya. At saka parang kahit nagugutom ka, parang hindi ka nagugutom. So, ano pa mga bagay mo ang masaya sa Islam? Ang masaya sa Islam para sa akin, yung pagka nakapagsala ka na, siya na yun. Pangalawa, yung itong Ramadan, na pagtaas ng Ramadan, malaking parang nabawa, yung parang natanggal lahat ng tinig ko sa'yo. At saka isa pang nagustuhan ko talaga nung ako'y makapag-Hajj. Dati, nung first time ko talaga na yung hindi ko sukat akalain kahit sa panaginip, hindi ko na panaginipan. Masaya-saya ko noon na nagawa ko yun. Nagawa ng ibang mga problema, nagawa ko. Na hindi ko akalain na magagawa ko rin, makakarating ako rin. At saka masaya ako dahil parang kahit wala kang pera, mahirap kang tao, parang hindi ka naghihirap eh. Kahit wala kang, kahit ang pagkain mo lang ganun lang, kahit ganyan lang. Ang hirap kasi bro ng mga bagay-bagay sa tao ay yung kung masyadong mabigat sa isip. Sa Islam parang relax lang dahil ito ang bigay ng Allah, ito ang kadar ng Allah. Yan ang nasa... Magsabar, magpasalamat, may biyaya. So kaya magaan. Yan ang nadadama ko. Meron sa wala. Masaya ako talagang... So yun bro, ay baraka. Ayun nga eh. Sa buhay natin. Yan nga, sinasabi ko sa kapatid ko, sabi ko,
yakapin mo ang Islam. Sabi niya, isip ka tinatanong mo ikaw, wala kang ginawa kundi inom dito, inom doon, inom. Ngayon, walang kasiyahan ng buhay mo eh. Napapansin ko siya, lagi kami may problema, sinisisi mo sarili mo nung ikaw may trabaho. Ako ba may trabaho ngayon? Wala. Pero ba tingnan mo kung ba't kumakain pa rin tayo kahit paano lang tayo. Oh, Sino ka pa rin mo hindi Muslim? Hindi Muslim eh. So, nakikita mo sa buhay niya na Laki ng problema niya. maraming problema dinadala, samantalang parehas lang kayo na parehas walang permanent na trabaho. Pero siya, masyadong mabigat na Mabigat sitwasyon. sa kanya. Sa isip niya, Simula nagpande, kasi sa airport nagtatrabaho yan eh. nawalan ng trabaho. Nawalan ng trabaho mula nung nagpandemya. Hindi na nakabalik. Matagal ka nang nag-Muslim 1988. Oo, 88. So, that time kasi, bihira ang nagmo-Muslim. Panahon na yan, medyo pag-uwi mo, Muslim ka, masyadong dinidiscriminate pa nila ang Muslim eh. Oo. Ngayon, sa haba ng panahong Muslim ka na, may mga bagay ba na nangyari sa buhay mo na talagang, kumbaga, pruweba, patotoo na nandiyan ang Allah? Oo, yun nga. Ah. Yun nga, isa na nga yung nangyari sa akin sa barko. Pangalawa, isa na rin to yung mga, sabi ko nga sa iyo, yung itong nakarang Ramadan, Mhm. na nagdua ako na sana ano ko ng pera kasi makatangan ko na mapalitan lang yung gutter namin dahil talagang wasak na wasak talagang buhos ng ulan talagang wala na sa kusina papasok na sa bahay namin pag nagtagulan magtatagulan na eh. Mababasa. Yung nasa tinawagan ako ng kapatid ko ng umaga, nagulat ako. Unexpected talaga. Toy, kumusta na? Naalala kita, napapanaginipan kita na sa basang-basa ka rin ng ulan. Nga, sabi ko nga, may sasabihin sana ako sa'yo, mabuti ang patawag kasi baka ako, pwede mo ko tulungan sa'yo ko. Wasak na yung bubong namin sa gayeng gutter. Talagang hindi namin ano gagawin eh. Sige, papadala. Binigyan ako ng papagawa nun. Yan sinasabi ko nga sa kapatid ko, tingnan mo. So, kumbaga, humingi ka ng tulong sa Allah na mapagawa mo yung bubong dahil nababasa. Yun, isa na yun. So, ilang araw yun bago tumawag yung kapatid mo? Hindi, yung nagduwa ko kasi last 10 days na naman, di mo duwa ko na nun. Pag kinabukasan tumawag ng sa akin eh. Napanaginipan ka daw? Napanaginipan lang niya ako. Sinabi ko na ka ng diretso. Hindi, parang pagkaintindi ko, ang panaginip niya, ikaw ay nababasa. Sa ulan. Sa ulan. Nasa ulanan daw ako. Tinatawag daw niya ako. Pinasisilong ako. Nandun ako, ano daw sa ulan daw. Sabi ko, hindi sasabihin ko sa'yo, mabuti na. Dahil nababasa ka na talaga. Yun ang Sa bahay. padala sa Cebuana. Talagang napakabit namin tsaka maraming pangyayari. Tsaka yung walang-wala talaga yung tulad niya, yung anak ko na kailangan ng kasi minsan may problema ng anak ko talagang mga apo ko, minsan kung ganun ba. Oo, nangyayari naman talaga. Talagang may problema kahit na nagugulat ako, bigla na lang may biyayang darating eh. Hindi Hindi ko inaasahan eh, biglang yun. Alhamdulillah, sabi ko, andyan talaga Allah. So yun ang mga patunay na may tulong ang Allah. Basta ang kanyang alipin ay ginagampanan ng obligasyon niya sa Allah. Kung sakali at may mga kasamahan ka, kakilala na makapanood ng video, anong gusto mong sabihin sa kanila? Ang aking sabi ko, kung hanggat nabubuhay pa tayo, dapat kilalanin natin ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha ang Allah dahil para makakabit natin sa kamatayan natin sa kabilang buhay yung pangako niyang paraiso. Pangako niya talaga. Tayo bilang kami mga Muslim, sumusunod, tumatalima sa kalooban ng Allah. Dahil yun din ang pinaghahandaan natin ng mga Muslim na sa kabilang buhay. Sana, ang payo ko lang sa mga hindi pa Muslim, yumakap na sila sa Islam.
Dahil ito talagang totoong relihiyon. Huwag nilang tignan ng tao. Normal, meron talagang ganyan. Ang tao, may kakasala. Pero ang tignan nila dyan, yung aral, yung turo talaga ng Islam. Magkakaroon sila ng katahimikan sa buhay. Yun ang mapapayo ko sa kanila. Kasi kahit ako, para sa akin, tsaka yung mga, sino man dyan, mga kabataan, na mga hindi mga inaalipusta nila mga magulang nila, yung mga tatay nila, ako ganyan din ako nung araw. Pero nung mag-Muslim ako, na-realize ko sa sarili ko na napakahalaga ng magulang natin. Dapat hanggang buhay pa sila, gawin natin, magagawa natin para sa kanila. Yung umuwi ako, wala na ang tatay ko, hindi ko na maibigay sa kanya yung nagbago na ako tayo. Ganyan. Hindi mo na ipadama. Hindi ko na padama dahil nung nabubuhay tatay ko, matigas ang ulo ko rin. Pasaway din ako. Tsaka parang nanghihinaya ka. Oo, yan. Maraming salamat, Brad, sa pagbahagi mo ng iyong buhay. Maraming salamat din, Brother Jamil. So, nakita ko na ang buhay mo ay isang halimbawa na isang tao na dumarating sa pagmumuslim, may mga pagsubok, subalit ito ay nalalampasan kung may mga tao na gustong ikaw ay ibaba, ang Allah, ikaw naman ay iniaangat. Alhamdulillah. Mga pagsubok ay nalalagpasan. Nalalagpasan. Kumbaga parang relax lang tayo dahil hindi ito binibigay ng Allah kung hindi natin kaya. At batid natin na ang mga bagay na ito ay dumarating dahil ito ay ipinagkaloob sa atin ng Allah bilang bahagi ng ating pagsubok. Nakikita ko yan sa katauhan mo, Brad. Mga ganong pagtanggap ng mga tinatawag natin kadar o destiny na ibinigay sa atin ng Allah. Maraming salamat, Brad. Salamat din. Maraming salamat din sa nakapanayam ka na. Nakapaya naman na kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salamat din, Brother.